Pansinin nyo, may mga tao pakiramdam nila, huli na para sa pag-abot ng pangarap nila. May mga tao pakiramdam niya, huli na para tuparin ang mga pangarap niya sa buhay. At may mga tao pakiramdam niya, parang huli na para mangyari pa mga pangarap niya sa buhay. Ba't sino po naniniwala, hanggat humihinga ka, pwede mo pang tuparin mga pangarap mo? Sino po naniniwala, hanggat naririto ka, pwede mo pang abutin ang mga pangarap mo? What does it mean? Magiging huli lang naman ang lahat sa pangarap mo pag sumuko ka. Magiging huli lang naman ang lahat sa pangarap mo pag umayaw ka na. At magiging huli lang naman ang lahat sa pangarap mo pag naniwala ka na huli na nga ang lahat. Pero hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka umayaw, hanggat hindi ka naniniwalang huli na nga ang lahat, isang araw, natupad mo na ang mga pangarap mo. Isang araw, naabot mo na yung mga pangarap mo. Now, ang problema minsan, hindi lang sa pag-aayos ng mga pangarap, minsan, hindi lang sa pag-aayos ng ating mga, hindi lang doon sa pag-abot ng ating pangarap, na tingin natin parang huli na. May mga tao kaya hindi makabalik-balik sa paglilingkod kasi nga pakiramdam nila parang huli na para sa kanya. Pansinin nyo, si Adan, after his failure, his sin, yung 930 years niya o yung remaining years after ng pagkakasala niya, ipinaglingkod niya sa Panginoon. Si Noah, sumunod sa Diyos by faith for 950 years na buhay. Pero bumagsak dahil sa sobrang hilig sa alak, pero bumangon uli. At lahat ng natirang panahon ng buhay niya, ginugol niya sa paglilingkod sa Panginoon. Si Abraham, it took 38 years bago niya ganap na sinunod ang Panginoon. At the age of 75, he turned from idols and served God and lived for 175 years. Alam niyo po, itong si Jochebed, itong si Amram, ang mag-asawang nawala ang bunsong anak. Alam niyo po, after 24 hours na balik uli sa kay Jochebed, hindi na bilang ina, kung hindi bilang tagapag-alaga na lang ng anak niya na inampon ng prinsesa. But despite that, ipinagpatuloy na pa rin niya ang paglilingkod sa Panginoon. Ito po yung kwento ng buhay ni Moses. What does it mean? Ito ang totoo. Hindi naman talaga panahon ang dahilan bakit nagiging huli ka sa pag-aayos ng relasyon, sa pag-abot ng pangarap, maging sa paglilingkod. Nahuli ka dahil pinili mo. Nahuli ka dahil pinaniwalaan mo. At nahuli ka dahil ginusto mo. Tandaan niyo po, you cannot be a winner by having a mindset of a loser. Another thing, you feel you're too far. May mga tao kaya hesitate sa bagong kwento ng journey. Pakiramdam niya ang layo-layo na niya. Pansinin niyo, bakit may mga tao hindi makabalik-balik sa paglilingkod sa Panginoon? Kasi nga pakiramdam niya sobrang layo na niya sa Panginoon. Bakit may mga tao hindi makabalik-balik sa pangarap niya? Kasi ang pakiramdam niya parang ang layo-layo na niya sa pangarap niya. At bakit may mga tao hindi makabalik-balik sa paglilingkod? Kasi nga pakiramdam niya ang layo na naging paglilingkod niya. Ba't sino naniniwala? Isang desisyon lang ang layo mo para makabalik ka. Sa Panginoon man yan, sa pangarap man yan, sa paglilingkod man yan. Sino po naniniwala? Isa pagtanggap lang ang layo mo para makabalik. Kasi nga ito ang totoo eh. Hindi ka naman hahakbang pabalik sa Diyos kung hindi ka naniniwalang nalayo ka nga sa Diyos. Hindi ka naman hahakbang pabalik sa pangarap mo kung hindi ka naniniwalang nalayo ka nga sa pangarap mo. At hindi ka naman hahakbang pabalik sa iyong paglilingkod kung hindi ka naniniwalang nalayo ka nga sa paglilingkod mo. Alam niyo po, kaya nga unless you turn your back sa isang sitwasyon, doon ka lang
makakapunta sa bagong situation sa buhay mo. Unless you turn your back sa isang desisyon o direction, doon ka palang makakapunta sa bagong direksyon sa buhay mo. And unless you turn your back sa isang season ng buhay mo, doon ka palang makakapunta sa bagong season ng journey mo. Tandaan mo, sometimes being far away is not a matter of distance. Sometimes it's a matter of decision and choice. And another thing, you feel you're too failed. Totoo ba may mga tao kaya hesitate sa comeback story ng Panginoon kasi ang pakiramdam niya parang sobra siyang failure sa kanyang sa Panginoon, failure siya sa kanyang pangarap, sobra siyang failure sa kanyang paglilingkod. Alam niyo po, bakit maraming mga tao sobrang hesitate na bumalik o maniwala na mayroon pang comeback story para sa journey niya? Pakiramdam niya parang ang lalim ng naging failure niya. Parang pakiramdam niya sobrang niyang na-failed ang Panginoon, sobrang niyang nabigo ang Panginoon, sobrang niyang naging lalim ng pangarap o yung kabiguan sa kanyang pangarap at paglilingkod. Alam niyo po, minsan sa sobrang lalim ng failure natin sa ating relasyon sa Diyos, pakiramdam natin parang hindi na maayos ang relasyon natin sa Diyos. Minsan, sa sobrang lalim ng failure natin sa ating pangarap, parang ayaw mo nang umasa na maaabot mo pa pangarap mo. At minsan, sa sobrang lalim ng failure natin sa ating pagsiserve, di na tayo umaasa pa na maayos pa yung pagsiserve natin. Why? Kasi nga ang tingin ng marami sa failure, fatal. Ang tingin ng marami sa failure, final. Ang tingin ng marami sa failure, finish line.